support po natin si Bro J. Moreno Vlog. Supportan siya po ang tagapamahalan dito sa Landing Pad sa Bumaka. Support po natin, subscribe natin ang kanyang YouTube channel. Support natin po si Pastor J. Moreno po. J. Moreno Vlog sa support. Salamat, Kalingap Tata. Oy, magandang gabi po sa ating lahat. As usual po, support natin si Brother J. Moreno Vlogs sa kanyang mga layunin at sa mga kanyang scouting po sa araw-araw niya mga video upload po. Supportahan po natin siya at na makatulong tayo sa kanya po ng ano mang ibinigay sa lahat ng HC supporters, kung ano mang ibinigay niyong tulong sa akin. Thank you so much. 300 nga pala ako ngayon. Kung ano mang binigay niyo sa akin, sa akin. Siya na po sana ibibigay ng tulong sa kanila kay Pastor J. Moreno sa mga kasamahan niya po. Thank you. Thank you. Thank you. Support po natin mga kalingap, Pastor J. Moreno Vlogs. Mga kalingap, tayo po ay nagpapasalamat sa gabing ito at meron pong bumisita sa atin dito sa Bumaka Landing Pad. At syempre, kilalang natin ang bawat isa. At nandito po sila, Tax TV. Yan, welcome sa Landing Pad ng Bumaka. At syempre si Bro Jello Mag, shoutout bro. Shoutout po, support po natin si Bro J. Moreno Vlog. Supportan siya po ang tagapamahalan dito sa Landing Pad sa Bumaka. Support po natin, subscribe natin ang kanyang YouTube channel. Salamat bro. At syempre, ang nag-iisang Kalingap Tata. Ay, shoutout po sa lahat mga kalingap. Yan, nandito naman ako sa Landing Pad. Pang 5 beses pa. Pang 5 beses na dito sa Landing Pad ng Bumaka. Dami pa kami na Maynila at kami dito para makita namin yung picture niya. Si Ambassador J. Moreno. Ayan, salamat bro ha. Kalingap Tata. At syempre, Support natin po si Pastor J. Moreno po. J. Moreno Vlogs sa support. salamat Kalingap Tata. At ito, syempre, ang maraming bulong, mga kalingap. Walang iba. Dr. Love, shout out. Oy, magandang gabi po sa ating lahat. As usual po, support natin si Brother J. Moreno Vlogs sa kanyang mga layunin at sa mga kanyang scouting po sa araw-araw niya mga video upload. Supportahan po natin siya at na makatulong tayo sa kanya po ng malaki po. Ayan. Kumusta po, Dr. Love? Ayos lang. Ayos lang ako. Congrats nga po pala. Ay, wala pong anuman. Thank you so much sa lahat po ng viewers. Thank you so much po sa lahat po ng HC at sa lahat ng mga GC. Salamat po ng marami sa inyo. Kumusta po, Dr. Love? At meron pong hinahanap ang mga ka-EDC natin. Yes, oo. Hinahanap po yung banig kung nakakanino. Ang banig po talaga, sinasabi ko, nasa kanina sana, pupuntahan sana namin doon sa may Ruas Boulevard, sa may, iniwan po kasi sa, yung kay GP kasi banig, piki yun. Yung banig na nasa akin ngayon, at since na nasa Davao pa si Kuya Bal, iniwan ko po sa Central Bank of the Philippines, yung banig na original na nasa akin po. Huwag kayo maniwala kay GP, piki yan. Kasi, Dr. Love, maraming sasabi na kanino ba talaga ang tunay na banig? Nasa akin po, nasa akin. Ako po ang may hawak ng buhay ni Beyonce at buhay ni Ido. Kaya ako din po ang may karapatang humawak sa buhay ng banig. Ayun pala, At doon sa mga nagtatanong, na kay Dr. Love ba o na kay JP yung Wala, banig? Ang katotohanan yung kay JP, gawa ng Divisoria yun. Ngayon sa akin talaga, gawa galing sa puso. Galing sa puso. Ay, wala palang aminan, sorry. Nagliligawan. Ayan. Ano po bang meron doon sa banig, Dr. Love? Nandoon kasi ang nandoon lahat ang sikreto na magaganap na pag nadala na kasi yung banig na yan doon kina Beyonce, patunay na pwede na siya matulog doon kapag nadala na yung banig na yan. Patunay na meron ng parang Kuya Bal? Parang Kuya Bal, oo. Di ba si Kuya Bal nung nanliligaw pa kay Ate Edna? Oo. May baong banig. May baon siyang banig, kaya siya naiwan sa dahil. Hindi na siya nakabalik ng Maynila.
Dr. Love, marami nagtatanong, nag-aabang. Kumusta ang susunod na kabanata ng EDSI? Sa usual, sinasabi ko na nga lang, wala tayong aminan dito, pero sila. Pero wala aminan na. Wala tayong aminan dito, pero wala na, dulas lang ako. Sorry naman talagang, gano'n naman talaga ako eh. Hindi ako marunong magtago, pero wala pa sila. Wala pa. Wala tayong aminan kahit na meron sila. Ay, mali na naman, sorry. Talaga yung buha ko matabil talaga eh, ano? Pero Dr. Love, nung birthday ni Beyonce, na painggan ko yung inyong testimony. Yeah. Simula nung siya ay napuntahan ninyo, hanggang dumating yung time na siya ay pinuntahan ni Kalinga Prab. Oo. Talagang, tumulo ang luha, tears of joy ni Dr. Love. Yes. Ang tanong, Dr. Love, bakit nung kayo ay nagsalita nung birthday ni Beyonce, bakit ganun na lamang na kayo ay, kumbaga yung tears of joy? Yeah, sa totoo lang, maraming umaangkin sa bulong na ito. Pero ang katotohanan ng totoong bulong, ako lang. Walang iba. Pero ito ang totohanan talaga. Unang vlog ko kay Beyonce, wala talaga kami. Meron man tumutulong pa isa-isa, 1515 ganun. Hanggat sa pangalawang vlog, pangatlong vlog, hanggat sa nakuha siya ni Kalinga Prab. Pero tinanggihan mo na yan. Sa totoo lang talaga si Beyonce, tinanggihan mo na yan. Kasi ang akala ni Kalinga Prab, si Beyonce ay anak ng mayaman. Dahil sa kanyang Dahil sa kagandahan, sa kanyang kaputian. Kaya nung tinanggihan kami ni Kalinga Prab, kami dalawa ni Beyonce, sabi ko kay Beyonce, tuloy na tayo, pero ini-endorse na kita kay Kalinga Prab. Pero atayin na lang natin. Baga, pinapalakas ko na lang yung loob ko at sarili ko na sana isang araw makuha si Beyonce ni Kalinga Prab. At sa totoo lang, mayroong nagbigay sa amin ng bisikleta noon. Yun lang yung pinakamalaking sponsor sa amin eh. ni Beyonce. Yung Beyonce, yung bisikleta, talagang 3,500. Salamat niya pala doon sa nagbigay ng bisikleta na yan. Nakalimutan ko na eh. Pero alam niyo po sa vlog, nasabi ko naman po yun. Yun po ang pinakamalaki lang namin sponsor na nakuha namin ng panahon na yun. Tapos dumating yung punto na i-vlog na siya ni Kalinga Prab. Nung binlog siya ni Kalinga Prab, unang vlog ni Kalinga Prab, meron na akong sponsor na si Erica Alpon Vlog na gustong tulungan yung iba kong beneficiary. Ako, kinausap ko talaga na gusto ito si Erica Alpon Vlog na kumare, ilipat mo yung sponsorship mo kay Beyonce. At dito ka na maglipat kay Beyonce. Kasi ang gusto niyang tulungan, yung bang nawala na akong kasi sabi ko kung itong sponsorship mo na to, kung itong pagbasihan natin, baka hindi tayo makababigyan pa ng ibang tulong. So sabi ko, ang pinakang maganda dito, unang tulong na ibigay natin kay Beyonce, galing sa iyo, kay Erica Alpon. At napapayag ko naman siya. Doon nagsimula, nung si Erica Alpon Vlog nagbigay, marami nang sumunod. So, malaking bagay talaga yung pagpapalipat ko kay Erica dito, Erica Alpon Vlog. Support din natin si Erica Alpon Vlog doon sa kanya mga video uploads. Siya po ang unang sponsor talaga ni Beyonce. Din, unang vlog, pangalawang vlog, mga pangalawang vlog yata yun na nilab team, pangatlong vlog ni Kalinga Prab yun. Nilab team ni Ido. Nung pag-lab team kay Ido, doon biglang nag-click ang ITZY. Doon biglang nag-click si Beyonce. Nagkaroon na siya ng maraming sponsors. Sobrang daming sponsors. Sobrang dami, no? Talaga. Maraming salamat. Bumuhos ang blessing. Nagpasok itong dalawa pala ang unang tumulong dyan. Si Sir Winnie din. Sir Winnie, pero si Sir Winnie kasi unang vlog ni Rab, nagbigay kagad yun ng mga 5,000 kanya. At sila din yung nagbigay din ng pag-ipin, unang brace ng ipin ni Beyonce ay Team Trulala. Galing yun sa grupo ni Sir Winnie. Ngayon, doon na nagsimula yung mga nagsusunod-sunod na yung mga sponsor na pumasok kay Beyonce na sila, ang dami, sila Spring Providos, pumasok na, Ana from Japan, pumasok na si Rexy, G-Group, pumasok na. Doon nagsimula talaga ang magandang buhay ni Beyonce at nasasabi ko na fulfill ko na yung pangarap ko para sa iyo. Talagang nakakatuwa yung nangyari kay Beyonce sa kanyang pamilya. Nakakatuwa kasi sa halos lahat ng love team siya ang pinakamaraming sponsor sa ngayon talaga. Super blessed talaga. Talagang blessed na blessed. Lig-lig, umaapaw na sponsorship ang nakukuha niya ngayon. Kasi kagaya ng Dr. Love, pag ako'y nasa dait,
nakasama ko ni Kuya Bal doon sa pinapagawang bahay ni Beyonce, ni Oo. Kalinga Prab. Oo. Ongoing, Oo. second floor talagang grabe, pinagpala si Beyonce. Oo, talagang totoo yan, pinagpala. Sila Sir Liudi, yan. Yun yung mga taong tumulong talaga, tutuloy-tuloy hanggang ngayon. Liudi, Rixie, yan, sila Rixie, Liudi. Mamping Provido, isa sa may pinakamalaking na ano ngayon na naibigay kay Beyonce. Meron pang isa, yung sponsor namin sa Maynila, hindi natin alam baka pagdating ng araw. Sponsor ng hotel namin, si Mamping Lee. Yung tinuluyan, ano ho? Oo, yung tumulong sa amin na magpabahay sa Big Prime Hotel sa May Manila. Grabe. Incident siya. Baka malay natin, baka magtulong din siya sa bandang muli. So, thank you so much sa isa sa mga big time na tao sa Chinese community. Yun si Ping Lee. Yung nakilala namin. At pinuntahan kami doon sa Aristocrat. So maraming salamat din po Ma'am Ping Lee doon sa pagpatira mo sa amin doon sa Bay Prime Hotel mo sa Maynila. At sa mga dating mong tulong kasi talagang bilib na bilib siya doon sa ginagawa ng Kalingap. Lalo na doon sa pagtulong kay Beyonce. Beyonce. Doon siya umanga talaga. Ping din yun. Ping Lee naman. Ping Lee. Lido. Iba rin yung Ping Provido. Iba rin po pala yun. Oo. Kagaya ng Dr. Love, nung birthday nga ni Beyonce, nung nagsalita na kayo, halos di kayo makapagsalita nung una eh. Kasi kayo yung kayo yung naakilala kay Beyonce simula sa pool. Yung from the beginning. From the beginning. Tapos yung pag-angat niya. Angat niya. Yung pag-angat. Kaya nung kayo nagsasalita, talagang speechless kayo eh. Oo. Umiyak na lang kayo eh. At si Beyonce napayakap sa inyo. Kumbaga yung pasasalamat Oo. At bilang isang Dr. Love, kayo yung ginamit ni Lord na instrumento kay Beyonce. At nakikita ng marami yung blessing na nag-uumapaw kay Beyonce. Ano ang pakiramdam ng isang Dr. Love na ang inyong na-scout ngayon ay sobra-sobra yung tulong at biyayang natatanggap? Ano ang pakiramdam ng isang Dr. Love? Sobrang saya, sobrang happy ako na sa kabila ng aking pagpupursige at pagtsatsaga sa kanya. Na ito na pala ang kinalabasan ng mga tulong na ginawa na. Yung paghihirap ko na, pagdadasal ko na matulungan talaga siya. Sobrang tuwa. Wala akong mapagsindan ng kaligayahan sa mga tulong na nakukuha ngayon ni Beyonce. Talagang nag-uumapaw yung kagalakan. Nag-uumapaw, kagalakan, talagang wala akong masabi kundi unang-una pasalamat talaga ako sa Panginoon. Then pangalawa sa Team Kalingap, kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, Katid na at sa lahat po at kay Ma'am Jackie Tapia Matuba. Yun sila talaga dapat ang naging dahilan bakit nagkaroon ng sobrang daming biyaya si Beyonce. Si Beyonce, Pangalawa na lang yung biyaya, yung taong unang tumulong, yun ang talagang importante dito eh. Kasi kung walang Kalinga Prab, wala talagang Beyonce din. Dr. Love, ano po yung yung bilang isang parang magulang na rin kayo ni Beyonce? Ano yung masasabi niyo sa kanya bilang isang advice o payo sa mga natatamo niyang pagpapala ngayon? Sana huwag siyang makalimot, tumawag sa Diyos. Unang-una talaga, huwag nang kalimutan na may Diyos tayo na lumikha sa atin. Pangalawa, ingatan niya at huwag siya magbago, be humble lang lagi. At ang pangatlo, nagbago ang buhay mo sa pamamagitan ng paglaptim sa Ido. Hawakan mo na yan at talian mo na. Huwag kang kumawala. Dahil sayang talaga kapag nawala pa si Ido sa'yo. Sino ang magpakakawalan, Dr. Love? Si Ido. Kailangan Kailangan itali niya na. Sorry. Mali yata. Alam mo, minsan sa sobrang kaligayahan at kagalakan ng tao, minsan nagkakamali po tayo magsalita. Dahil, yan, expressions of so much happiness. In short, Dr. Love, super happy rin kayo. Sobrang happy. Sobrang happy. Sobra, no? Yayaman man siya, nakikita ko siya palagi. Sana huwag niya akong kalimutan. Makikita mo yung bata na yumaman, gumanda ng buhay sa pamamagitan ng tulong natin. Masaya ka na rin kung ano man natatanggap niyang biyaya. Pero sa mga darating pa. Pero si Beyonce, kapag nakikita ko talagang pa rin siya, down to earth. Down to earth. Kung ba yung kapakumbabaan niya. Siya naman nakikita ko ngayon na hindi talaga nagbabago yung kanyang pagkatao. Sa kabila ng mga
ganda ng mga tinatamasa niya ngayon ng mga yung mga blessing. Blessing, ano. Parang wala akong nakikita sa kanya nagbabago. Same pa rin siya as usual. Ayun, Beyonce, ito yung ano ni Dr. Love sa iyo. Bilang isang magulang din, Oo. ano. At saka yung bulong, ako ang totoong bulong, walang ibang bulong dito, kundi ako na. Ay, yung mga bulong nila. Yung bulong nila, totoo din yan, pero nanggagaling sa akin. Ayun, Sa bulong. dumadaan kay Dr. Love. May source ng bulong. Yan, mga kasamahan ko yan, mga unang kasama ko sa ITSE. Ito, unang-unang. Yan, si Kalingap Tata. Original bulong yan. Yan. Yung unang bulong. Ito, si J-Lo, kasama ko J-Lo, yan, oo. pumunta doon, si Starak. Yan, kung sino mang iba nang nahuli, bulong pa rin sila, pero ito ang original na bulong. Itong tatlo pala, ano. Kaya pala na... Para sa akin, na based on ako ay nakakita at dapat napagmasdan ko talaga yung pagpunta nila at pagtulong. Sige yung Tata kasama ko sa video 3. Video 3, kasama si Video Kalingap number 3 kasama Tata. ko yung si Tata. Siya ang videographer ko. Ibig sabihin, Dr. Love, yung unang bulong na lumalabas sa inyong mga labi, sila ang unang nakakatanggap. Ito si Tata. Si Kalingap Tata. Tata, si J-Lo, tapos si Starak. Ayan. Una talaga si Tata kasi Ayan, kasama ko Okay, yan. pasabog ako sa... Iniwanan kasi ako tutuanan ganito. Iniwanan ako nung yumaman. Sino nag-iwan sa iyo? Iniwanan ako nung yumaman. Pero mo nung nag-viral siya, iniwanan, hindi na ako kilala. Ngayon din na siya viral, nakilala niya ako. Joke lang sa mga viewers, nagjo-joke ako. Ganun lang kami nagtata. Minsan noon talaga nagkatampuan kami. Kasi nag-aangatan kami. Part ng bilang magkapatid na rin yun. Bilang magkapatid talaga. Totoo Parang, yun. nag-aangatan kami. Pero sa bandang huli talaga, kami nga pa rin magkasama. Oo. Kaya ngayon, nasa dikit na naman siya, makakagawa na naman ako eh. Ibig sabihin, Dr. Love, sila Kalingap Tata, Starax, Jedo Mags ay maraming nakiimbak na bulong na galing sa Marami inyo. silang na-impact na bulong, pero hindi kasi nila na-express yung tamang pag-express doon sa kanilang mga live. Yung kanilang bulong. Kaya hindi sila marunong magmaritis eh. Ayun ang problema nila. Hindi ko sila dinadala, no? Hindi nila makuha yung gusto nung Dapat ang viewers nito 1,000 eh. Kaso hindi nila naipamahagi ng maayos, ipahayag ng maayos yung bulong talaga. Baka ako lang pa sa bulong, Dr. Love. Kulang pa sa bulong, kasi kung hinihingi nilang bulong kasi sa akin, dulo lang. Ay, dulo lang. Kaya nakukuha sa akin, puro dulo. Yung pinang-climax, hindi. Wala, yung climax, lagi sila na okay lang na. Ayun Pero pala. may iba, may ipapasabog ako dyan sa nag-umpisa sa pagpunta namin kay Gansino. Meron pala, si Jedo Mags, Kasi sa akin na ba? Naka yun, Jedo Mags, naka-reserve lang yun. Alam na lahat kasi yun. Alam na. Mamaya, tapos ipupunta yan natin pagkasabog. Ayun Totoo pala. ang bulong talaga kami lahat. Sino man lang nagbubulong ngayon, sino man lahat. Kami lahat ay may bulong. Bulong talaga, isa lang kami. Isa lang ang mga bulong namin. Depende lang kung paano namin ipahayag, ipamahagi doon sa mga tao. Yung aming nalalaman na bulong. Dr. Love, ano po yung bagang inyong masasabi sa mga ka-EDSI? Yan, sa mga sumusuporta sa love team ng EDSI. Sa mga sumusuporta ng EDSI ngayon, 100%, 101% ako nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ng pagtulong at pagkasubaybay at pagtangkilik sa EDSI ko. Ako po 100%, 200% na nagpasalamat sa inyo. At isa pong karangalan ng makita na umangat ng husto sa EDSI. Ayan, maraming salamat, Dr. Love, Apo, ang sinasabi ko, walang nagmamayari ng bulong. Lahat kami marunong ng nagjo-joke lang ako. Pero yung banig, Yung banig ako lang. walang iba. Walang iba. Kasi yung banig ni JP sa Divisoria galing yun. At yung banig ko, galing talaga sa puso ni Edward Biante yun. Ayun. Na binuo ko at Nilala pa. ko para magiging banig na buli. Buli kasi banig yun. Pero naka-imbak ngayon sa Central Bank of the Philippines yung banig na yun. Matindi yung nangangalaga doon. Oo, siyempre talagang ipinagpaalam ko pa kay Presidente yan para nandadalhin doon sa Central Bank. Kaya maniwala kay JP, Divisoria yung kanya.
Ayan, Dr. Love, maraming salamat po. Oo, salamat. Nag-detox lang ako. Nag-joke lang si Dr. Love. Yung may mga seryoso tayo sinasabi, pero hindi ko na-joke. Baka Thank- may magtampo si JP. Joke lang yun, paring JP. Oo. Iingatan mo lang yung balik na nasa iyo. Pero yung balik talaga, sa akin, yung nasa Central Bank ng Pilipinas. Ngunit nandito yung sa susi ko. Andun pala, ito, nakatago. Nakabolt. Nakabolt kasi, nakabolt. Oo. Ayun. Yeah. Salamat, Dr. Love. Walang anuman. Please support J. Morelli Vlogs. Kung ano mang ibinigay sa lahat ng HC supporters, ha? Kung ano mang ibinigay niyong tulong sa akin. Thank you so much. 300 nga pala ako ngayon. Kung ano mang binigay niyo sa Congrats akin, po, congrats. sa akin. Siya na po sana ibibigay niyong tulong sa kanila. Like Pastor J. Morelli Vlogs. Sa mga kasamahan niya po. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Love. At yung tatlo na kasama nyo na maraming bulong din, no? Kalingap Tata. Magbulong talaga kayo ngayon. Sa akin, yung Sige, Dielo. yung about side C kasi yan bro Moreno Vlog. Unang-una na pagpunta namin kasi doon sa Tinagbiansi na isinama namin si Edu. Si Edu. Marami kami kaso ang humarap kay Biansi noon is ako, si Kalinga Brad, si Joma, saka si Edu. Yung pagdala namin ng groceries. Yung kauna-unahan yun. Kauna-unahan na i-meet up namin si Edu doon. Doon namin nakita ang spark ng bawat isa. Kaya sinursulan din namin si Kalinga Brad na, itabtin mo na. Papayag yan, pinsan mo yan. Oo. Hindi tatanggi yan. Kaganyanan, kasagsagan ng problema noon. Oo. Alam mo na yon. Totoo yan. No? Yung una noon, kaya mga one month pa lang yata, hindi pa nakabuti. Pero yung kalungkutan, napawi ng napalitan ng kagalakan. Oo, kasi yung unang-una pa lang na pagbukas namin, na pagbukas ng mga groceries pag-open pa lang na ganyan, habang binibigay niya, nakatitig kasi ito si Biansi. Maraming titig niya kay Edo. Maraming titig. Tapos, maya-maya, pati si Edo, ano yun, yung natetense siya. Naalala mo kung napanood mo yung Miranda, nabubuksan na niya. Dahil natetense siya kay Edo kasi yung nangungusap yung mata ni Biansi na nakatuto sa kanya na ganyan. Tapos sabi niya, nagtatanong-tanong sila kung ano yung pangarap ni Biansi. Anong pangarap mo? Sabi ni Kalinga Brad. Siyempre, pangarap niya magkaroon ng bahay, kapag-aral. Pero may isa pa yan, sabi ko. May isang pangarap pa yan. Walang iba kundi si Edu. Nagkakatotoo na ngayon. Nagkaroon ng katotohanan, ano? Oo, ngayon, nagkatotoo na yung pangarap niya. Di ba nasabi naman yun nung birthday, ano? Oo. Na Crush. dating pinapanood niya. Oo. Dati pinapanood niya, Oo. dati si Edu, dati. Oo. Kaya alam niya yung nangyari sa buhay ni Edu. Pero yun pala, may pagtingin sa kanya. Kumbaga Kaya doon lang, ano? nangyari. Nakalaan. Oo, nakalaan sa kanya yun. Hindi inaasahan, nagkatagpo. At yung pangarap niya, natupad na ngayon. Kaya, Biansi, pangalagaan mo na, huwag mo nang pakawalan. Dr. Love din. Support po natin si Pastor J. Moreno Vlog, si Kalingap Lydia, Billiones Mix Vlog, Kalingap Jobal. Atutan po natin sila. Mabuhay po. Ito si Starax may mga bulong din. Ay, Kumusta mga bulong natin? Ito lang ang bulong ko, Pastor, talaga. Ito talagang kabilin-bilin sa akin na Eds bago kami naghiwalay sa Maynila. Sabi ni Eds sa akin, basta ang hiling ko lang sa kanila, Bago yan ingatan nila ang banig na pinagkakaingat-ingatan ko. Ayun. Kung sino man ang nagtago nito, kung sino man ang may hawak nito, kabilin-bilin na niya na ingatan nilang mabuti. Kasi pag hindi nila iningatan, babawi. Ayun. Yan ang kabilin-bilin. Kailangan ingatan. Bago lang. Kaya sabi ko kay Eds, huwag kang mag-ala, Eds, kasi yung nakatago ng banig mo ay siguradong iingatan niya. Sa ngalan ng pag-ibig. Alam ng pag-ibig, ano? Ayan, Starax, bro. Support po natin mga kalingap, Pastor J. Moreno Vlogs. Isang napakabait, grabe. Siya po ay may mga nalaman ngayon sa amin bulong ng katotohanan. Sa ngalan ng pag-ibig. Bukas, ibubulong ko rin yan. Thank you. At syempre, may sinabi si Dr. Love about Kalingap Tata. Siya yung unang nakakatanggap ng bulong. Kalingap Tata, gaano katotoo yun? Kasi po dati, si Biansi talaga, nanonood siya ng vlog niya, no? Ni Edo. No. Talagang
crush niya si Edo. Kinikilig siya pag nakita niya si Edo. Talagang nakumpleto yung araw niya pag pinapanood niya si Oo. Edo sa YouTube. Talagang tinadhana sila ngayon kasi talagang Magka-partner na ngayon, no? Love team. siguro pinapangarap niya noon na magkita sila. So, nagkataon talaga na i-vlog ni Kalinga Prab si Si Beyonce. At yun nga ay binuo ni Kalinga Prab yung EDC kaya nagkita sila. Siguro ini-wish ni Beyonce na magkita sila. Na dumating yung panahon talaga, ano? Dumating yung panahon na makita niya yung matagal niyang baga iniidolo na si Oo. Kalinga Edo. So yun, at kagabi, nung nakaraang gabi, naikwento ni Edo sa akin na ito yung bulong-bulong ko talaga sa inyo na si Beyonce na daw nag-iisa sa puso niya. Ayun, grabe, matinding bulong yun. Hihintayin niya na makatapos ng pag-aaral sa Beyonce. Doon niya, inilang ko pa Yung laman ng puso niya. naman ang puso niya. Ayan, talagang Abangan niyo po hanggang sa makatapos si Beyonce ng pag-aaral kung ano yung in the future in the na future. ano nila na kung sino talaga magkatulungan. Ayan, maraming salamat sa mga bulong, mga kalingap, Yan, Kalingap Tata, Starax TV, Angelo Mags, at siyempre Dr. Love. Salamat at tayo po ay napasyalan niya dito sa Kumakalandipan, ang K-Boys. Yan. Salamat mga kalingap, salamat sa mga bulong ng ating mga kasama about EDC. Yan, salamat mga kalingap, God bless.